Hallelujah, 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 Hallelujah. Bagong utos ni Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napopuot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo, at kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ay ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, anong panggantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asang ang mga ito ay makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Ano po ba ang sa tingin ninyo? Makatarungan ba ang Diyos? Opo. Tatanungin ko po kayo. Uulitin ko po. Sa palagay po ba ninyo, makatarungan ang Diyos? Opo. Ang nagsabi pong makatarungan ng Diyos, pakitaas ang kamay. Pakita nyo sa akin. Ang nagsabing makatarungan ng Diyos, pakitaas ang kamay. Maraming salamat po. Yung nagsasabing hindi makatarungan ng Diyos, pakitaas din ang kamay. Sige po, huwag kayong mahiya. Hindi makatarungan ng Diyos, pakitaas ang kamay. Sa tingin ko po, ako lang yata ang nakataas. Tama ba? Makatarungan ba ang Diyos? Hindi. Hindi po makatarungan ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng makatarungan?
Kung ano ang iyong ibinigay, yun din ang iyong tatanggapin. Patas. Di ba? Kung ano yung ginawa, may karampatang consequences ito. Kumbaga, pare-pareho, patas-patas tayo. O tatanungin ko po kayo, ilang beses tayo nagkakasala sa isang araw? Nabilang niyo po ba? Ilan na po ang nagagawa nating kasalanan mula nang tayo isilang? May nagawa na ba kayong mabigat na kasalanan? Minsan ba, minura nyo na ang Diyos? Kinalimutan nyo ang Diyos? Nakapanlamang kayo ng inyong kapwa? Nakasakit kayo ng kapwa? Na nag-iwan ng permanente na kapansanan halimbawa o damage dun sa kapwa natin? Nagawa nyo na ba yan? Ako po, sasagutin ko po yung tanong ko, opo, marami na po akong nagawang kasalanan. Marami na po akong nasaktan. Marami na po akong nagawa na hindi maganda. Tanong, sa lahat ng ginawa nating ito, binigay ba ng Diyos ang karampatang parusa sa ginawa natin? Ulitin ko po ang tanong. Sa lahat ng ginawa nating kasalanan, ibinigay ba, ipinataw na ba ng Diyos ang karampatang kaparusahan sa lahat ng ating ginawa? Opo o hindi? Sino may sabing opo? Kasi kung opo, palagay ko, dedo na kayo, nasa ilalim na kayo, 6 feet under the ground. Sino may sabing hindi? Tayong lahat. Sa mga katuwid, hindi makatarungan ng Diyos. Hindi niya ibinibigay sa atin yung kaparusahan sa lahat ng ginawa natin. Hindi niya tayo pinapatawan ng parusa agad-agad sa ginawa natin. Kahit gaano kabigat ang iyong kasalanan, hindi agad ibinigay ng Diyos ang kaparusahan. Alam niyo, sa kumpisalan, ilang beses na po ako nakakaharap na talagang taong nangungumpisal, hirap na hirap dalhin yung ginawa nilang kasalanan. Pero ano lagi kong sinasabi, wag po kayong mag-alala. Ang pagmamahal ng Diyos ay higit na mas malaki, mas malalim kaysa sa pinakamalaking kasalanan na nagawa ng tao. Sa makatuwid, kung ang Diyos hindi makatarungan, hindi niya ibinibigay yung dapat na parusa sa atin, hindi niya ibinibigay agad yung masamang consequences sa ginawa natin, ano tawag sa Kanya? Kung hindi makatarungan ng Diyos, ano siya? Mahabagin. Mahabagin. Maawain. Mga magulang, napakalaki po ng inyong ibinibigay para sa inyong mga anak. Ginugol nyo, sakripisyo ninyo, ang dami pong ginawa ng inyong mga anak. Pero pag nagkasala sila, ano ang ginagawa ng magulang? Maaaring umiyak kayo, magalit sa umpisa, pero sa bandang huli, ano gagawin ng magulang? Sa kanyang anak na halimbawa, napatalsik sa eskwelahan, may ginawang kalokohan, bumagsak sa kanyang pag-aaral, nag-asawa agad, nakabuntis agad. Ano gagawin ng mga magulang sa bandang huli? Pagkatapos ng unang reaksyon ng galit o lungkot, patatawarin, kahahabagan. Tama po? At kapag naramdaman ng anak ninyo na parang sila ay napatawad, abot-abot ang pasasalamat nila sa inyo. Ang Diyos ay hindi makatarungan. Kasi kung magiging makatarungan ng Diyos, walang magtatagal sa atin kahit isang oras sa mundong ito. Bagkus, ang Diyos ay mahabagin. Bakit ko sinabi to? Tingnan nyo, sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, mahalin ninyo ang inyong kaaway. Kung ang kaaway mo yan, kung pagiging makatarungan lang ang gagawin mo, abay, ngipin sa ngipin yan, mata sa mata, kamao sa kamao, lahi sa lahi.
Pagpalain mo ang sumusumpa sa iyo, sinusumpa ka na nga, minumura ka pa. Habang minumura ka, sagot mo, God bless you. Boom! God bless you, brother. Di ba? Yun po ang ipinakita ng Panginoon. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Pinasisikat niya ang araw sa mga masasama at sa mabubuti. Pinapaulan niya sa mga mabubuti at sa masasama. So hindi lang makatarungan ng Diyos, higit pa sa makatarungan. Siya ay mahabagin. Salamat Lord, hindi ka naging makatarungan sa amin. Kasi kung makatarungan ka sa amin, matagal kaming nawala at naisumpa, napahamak. Bagkus salamat Lord, mas pinili mong maging mahabagin sa amin. Papaano ba tayo dapat makitungo? Kung ganyan ang pakikitungo ng Diyos sa atin, ano dapat nating gawin? Una, ang dapat nating gawin, bigyan natin ng pagkakataon na makabawi yung mga tao na nakalamang nakasakit, nagkasala sa atin. Ulitin ko po, Ito, challenge na to. First challenge, bigyan mo ng pagkakataon yung taong nakasakit sa iyo, nakapanlamang sa iyo, nagkasala sa iyo ng pagkakataong makabawi. Makabawi. Na magawa nilang maibsan yung kanilang bigat sa kalooban dahil nakabawi sa iyo. Okay? Kasi minsan pag may nagkakasala sa atin, nilalayasan natin. Hindi natin hinaharap. Bahala ka, kasalanan mo yan. Magdusa ka. Magtatago ka. Hindi mo papansinin. Iiwas ka ng daan. Iiwasan mo siya. Hayaan mo yan. Kasalanan yan. Dapat matuto yan. Tumagal ng 1 buwan, 2 buwan, taon na ang lumilipas. Yung tao, gusto nang makabawi sa iyo, ikaw ayaw mo. Ang sabi mo, dapat lang yan para sa iyo. Makatarungan ka, di ba? Pero may kulang doon. Yung habag na ipinakita ng Diyos sa iyo. Pangalawa, ang pwede nating gawin, hindi lang makabawi yung tao, kung hindi makapagbago yung tao. Makapagbago yung tao. Maibalik muli niya ang kanyang respeto sa sarili. Maibalik niya uli ang maayos niyang pagtingin sa kanyang sarili. Maibalik niya yung inyong ugnayan. Kasi minsan, ano sinasabi natin, pag nagpapatawad tayo, sige, okay na yon. Pinatawad na kita, okay na yon. Basta wag lang tayo magkakasalubong. At least pinatawad kita. Di ba may ganoon po? I forgive you. Sige, sige lang. Pero that's it. That's all for us. Hindi po ganoon ang pagpapatawad. Hindi ganoon ang pinakitang habag ng Panginoon sa atin. Pag pinatatawad natin yung kapwa natin, dapat ibinabalik po natin yung tao sa kaniyang tama at maayos na kalagayan. Hindi mo siya iiwan na lamang. Pinatawad mo nga, hindi mo naman nagawang maibalik siya sa maayos niyang kalagayan. Maliwanag po? Maliwanag? Kung ang Diyos hindi nga makatarungan pero pinili na maging mahabagin sa atin, palagay ko po, hindi naman siguro kalabisan kung tayo din naman ay lalampasan natin yung fairness, yung pagiging makatarungan sa ating pakikipag-ugnayan, bagkus tayo ay magiging mahabagin. Minsan po, mayroong in-interview sa CNN. Ayan, CNN International. Okay? Ang ini-interview po ay isang ina, nanay. At mayroon siyang katabing lalaki. May katabing lalaki. Nandun sa bahay nila, sa sala, may ina dito, may katabing lalaki, kasamang lalaki dito sa sala. Ito ay palagay ko ay somewhere in the African continent. Ang tanong nung reporter, bakit mo nagawang makasama ang lalaking iyan? Alam niyo kung sino yung lalaking kasama niya sa sala? Yun ang pumatay sa kanyang asawa at mga anak.
Yung lalaki na kasama niya sa sala at kausap ng reporter, ang pumatay sa kanyang asawa at mga anak. Ano sabi ng babae nung ina? Sabi niya ganon, Kristiyano po ako. Kristiyano po ako. At bilang Kristiyano, kailangan kong tanggapin ang hamon na magpatawad, na maging mahabagin, maging maawain. Mga kapatid, sa sandaling ito, sino yung mga tao na dapat nating pagpakitaan ng habag? Sino yung mga tao na hanggang ngayon humahabol, humihingi ng ilang saglit sa atin para maibalik nila ang kanilang tamang sarili, makatanggap ng pang-unawa at habag sa atin? Tandaan po natin ito, ang Diyos hindi makatarungan sa atin dahil hindi tayo tatagal kapag naging makatarungan siya. Tayo ay kinahahabagan ng Diyos kung bakit mayroong dumadaan na sandali, minuto, oras, araw at taon sa ating buhay dahil pinili ng Diyos na maging mahabagin sa atin.